Hi Gemini, mid-February 2026, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Kamusta kayo Gemini? Ano nga asahan nyo? Mid-month na tayo ng Pebrero, guidance para sa mga Gemini. Mensaheng gabay po, anong asahan nila? Message? Guidance, advice, Gemini, energy para sa mga taong maring makapakinig po nito na Gemini. 9 of Pentacles. Queen of Swords. Gemini, ano pong kailangan marinig ng mga taong ito? Temperance card. Travel. 9, travel. Temperance card, sign of Sagittarius. Anything connected abroad, international, meron ba? Paisa-isa yung bumabagsak. Or kung meron man kayo inaasikaso, inaayos, since travel, technology, pasok na natin. Napakalawak niyan, communication, transportation, yung komunikasyon. Napakalawak rin ng komunikasyon, yung sektor ng komunikasyon. Maaring sa paraan ng yung pagsasalita, pagbabahagi, pagsusulat, if ever may mga ganap dyan. Ayan, sandali. Ay, 3 of Swords. Okay. Temperance card, Gemini. Oo nga, lalayo pa ba tayo, Gemini? You're in the 3rd house of communication. Si Mercury, your planet ruler. Right now, nasa free shadow na tayo. By the time na mapakinggan mo to, or binabasahan natin, urong ko lang kayo, wag na ito na lang urong natin. Napaka-imbalance ni Moonchild, patawarin po. Mercury, the planet of technology, miscommunication. Ayan, may tendency ng miscommunication. Kanina ko pa na-mention. Pero since naturally, yan talaga ang planet ruler nyo, this is something mapangahawakan. Kahit pa sa mga pagkakataon, ayan, I will be honest, mahirap i-handle yung mga bagay. Ang hirap niyang, ayan, nakakapagod. Okay, unahin na po natin yung na-mention ko, no? Temperance card, guys. Patience, more patience. Habaan nyo ang inyong mga PC. Pero, syempre, tao lang tayo, napapagod. Kung kailangan mo ng bitawan ang dapat bitawan. Okay lang naman. I mean, it's okay to pause, Gemini. Hindi mo kailangan bitbitin lahat all at once. Lalo pa kung medyo nagiging mabigat na siyang sa inyo, bitbitin. Kita mo, pakita natin sa live. Tayo pa yung live na live. Yes, meron kayo niyan. I mean, yung kakayanan na i-handle anumang pwede nyong maramdaman or anumang pwedeng ihain ng universe ngayong mid-Feb. Pero alalahanin nyo rin yung kayo. Gamitin, Queen of Swords, yung power of voice, yung inyong mga natural na communication skills, kayo na yan mismo. Kumbaga, it's okay to say no. Why I feel na ganon? Minsan baka yes kayo ng yes to offer, yes to opportunity, or sa mga demands sa inyong paligid, pero kayo mismo pala ay hindi na pala okay. Of course, if this is something extra, halimbawa, extra work pa ito, kaya napapagod, extra project, extra client, definitely, kaakibat po niyan ay extra responsibility. So, tatanungin din ng sarili, paangatin ng boses na kaya ko ba to? Mapangahawakan ko ba to? Okay? So, ganun yung energy na aking unang nakikita. For some of you na medyo may pagkainip na akong nakikita sa baraha, meron ba kayong hinihintay sa unang aking nabanggit? Anything connected abroad, travel? Ano pa ba yung na-mention ni Moonchild? Kita mo, naghahang na tayo. Time check, 4 a.m. na. Pero, laban natin kagaya ng paglaban nyo, Gemini, sa inyong buhay, paglalakbay. Kung meron kayong hinihintay talaga,
Oo, na in a way parang natagalan na ito or nagkakaroon ng delays or ngayon, since again your planet ruler will go on retrograde, kapag naka-retrograde ang isang planeta, maaaring makaramdam ng ilang kabagalan or pagkainip. Pero I feel na merong something, balita, impormasyon na parating mula dito sa ilang hinihintay nyo. Oo, hindi man agad-agad, pero yes, meron kayong aasahan na balita. So reversal tayo ha, maaring ikaw ang paangat ng balita na ito yung boses niyo as I've mentioned or merong parating in regards dito sa hinihintay nyo. So tayo yung general reading guys, of course, just only take what resonate po. Nakukuha natin yung energy ni Sagittarius 9, travel, anything connected abroad, communication, connection nyo. So Sagittarius is in the 9th house, napakalawak astrologically. Ipapasok na natin, why not, for some of you na students na nakakapakinig nito sa mga estudyante. Meron kayong, dumadaan ba kayo or dadaan kayo sa pag-defend ng inyong mga thesis? Why I feel na ganun, meron kayong ipipresent na something at yan ay may completion. Ayan, mapangahawakan nyo naman, paangatin nyo lang, laksan nyo ang inyong kalooban, use the power of voice na meron ka, yung intellectual side mo, matalino ka, hindi mo pa man yan ma-realize, huwag ka lang pangingibabawan ng kaba. Okay? Kasi kapag, nauunahan tayo ng pag-overthink, na baka hindi ko kaya or hindi ko magagampanan, dyan tayo medyo mamemekos. Okay? So, focus sa mga priorities, eyes on the prize, patuloy na may growth akong nakikita, umaandar kayo kahit sa mga pagkakataon na parang ang bagal. At nagiging confusing tuloy ang mga sitwasyon. Okay? So, 9th house, again, education po kasi yan, travel, or kung meron kayo nilalaban sa taas, sa batas, meron akong nakikita dito ang nakatataas. Hindi po isang legal advisor si Moonchild. If ever, meron akong kaliwanagan po. Maaring meron dyan magbigay diin yung impormasyon or anumang konklusyon na hinihintay nyo. It could be unexpected for some of you or a surprise. I will be honest, maaaring kaakibat ng balita na ito ay merong tension, guys. Pero itong tension na ito, walang ibibigay sa'yo. Ayan, ang taas, ang nakatataas na hindi mo mapangahawakan. Lagi niyong tatandaan, may kaliwanagan ha. Or kung kailangan nyo talagang yung boses, guys, as a Gemini, naturally, yung placement nyo nasa 3rd house of communication, huwag niyong pagdududahan yung power of voice. Gamitin ang boses. Magtanong. Meron ako nakikitang gabay, someone nakatataas. It could be a mentor, a guide, or a legal advisor. Ayan, hindi isang legal advisor si Moonchild. Kahit sa simpleng pagpapayo, a parent, your guardians, maging bukas daw po kayo dito. In short, sa mga laban ng buhay, mga daladala nyo, bitbitan nyo, hindi kayo nag-iisa. Meron kayong gabay. Okay? Minsan kasi, andyan na natural na, andyan na yung talino, yung diskarte, pero dahil depende ito kung marami kayong dala-dala, hindi nyo makita, meron kayong hindi mapansin, at hindi nyo mapanghawakan ng kayo lang. I mean, kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa, pero hindi kailangan bitbitin mo lahat ng ikaw lang mag-isa, okay? Merong mga tao sa paligid na handang tulungan ka. Minsan, kailangan mo lang humingi ng tulong, approach, connect, communicate. Okay? Yung ganun pong enerhiya. As long as bibigay mo yung best mo, hahaba ng pasensya, may purpose akong nakikita. Hindi ka magmamadali sa bawat action, decision. Yes, use the power of voice ni Gemini, ikaw. Pero yung boses natin, kasi it's either, magiging diretso Maaring dalawa lang ito guys. It's either maging diretso or maging secluded ka. For some of you, maaring diretsahan na to, wala nang paligoy-ligoy pa. So reversal tayo. Pwede itong ikaw mismo, Gemini, magpaparating ng impormasyon, balita, or ikaw, merong someone nang aangat dyan. Okay? So sa bawat salita, so pwede mong marinig, komento, impormasyon.
o ikaw mismo ang magpaparating nito as I mentioned, kakalmahan nyo. Pag-iisipan muna ang bawat, kahit sa simpleng opinion guys. Ayan, the Four of Cups. Do some reflection, review. Kasi 'di ba, yung boses, very powerful eh. It's either makaka-inspire ka, or may inspire ka, or meron kang masasaktan. Oo. So, think muna, pag-aaralan, pagdinilay-nilayan ang bawat mapaangat dyan. Okay? Take it easy. Huwag kayong pangunahan ng anumang emotions or pagkainip. Kaya marahil umangat si Temperance card. Ayan yung alam ko, medyo no, pero stay calm. Kung kailangan nyo munang mapag-isa, mapagnilay sa bawat pwedeng ihain ng universe, gawin yun. Oo. Pahinga, hinga. May, ayan City of Swords, misunderstanding, tension sa communication. More on sa boses, pagpapahayag. Or kung kayo'y halimbawa, andito sa publishing, kung kayo mga aspiring writers, nakukuha ko kasi energy ni Ninth House. It's about anything connected abroad or pag sa communication, technology, ang lawak nito. So, maaaring meron kayong hindi makita. Okay? Or may ilang unexpected ganap dyan na gugulatin kayo. Na sandali, meron palang ganun. So, take it easy, kakalmahan. Stay flexible, adaptable sa situation, patuloy na pakikisama at habaan ang pasensya. Merong progress guys, ayan na, si Nine of Pentacles. Yan po yung growth, yung resulta, yung outcome, yung pagyabong, hindi na babaliwala itong pasisikap mo, yung paghihirap mo, yung patuloy mong pag-show up at pag-showcase ng iyong kakayanan, trabaho, relasyon. But at the same time, sabi ko nga, yung resulta na to, yung outcome, hindi agad-agad, wala namang overnight success. Ito po ay nakadepende pa rin sa inyong patuloy na kakayanan. Okay. Pero kung kailangan mo nang mag-recharge, mag-reset ng energy, I see na merong hindi kagaanan, okay lang naman. Pahinga muna din po pag may time. Kung sa relasyon ito, kung hindi ko nabanggit, meron akong, ayan, medyo painful. Medyo merong kailangan or yung ilan nakapag-decide na ba, lalo kung nasa LDR, long distance yung relationship, may ayan. Yes, may kadiliman, pero may kaliwanagan. Paano mo mapapaangat yung liwanag? Minsan kailangan mo nang makarinig kahit paano sa simpleng opinyon, pagpapayo sa isang tao, sa isang ermitanyo kagaya ni Moonchild. Minsan kasi hindi nagiging hindi tayo nagigising sa isang bagay hangga't andito tayo, stuck up tayo sa relasyon na hindi nagbabalanse. I will be honest. Maaring merong misunderstanding or tension or talagang merong something will end to make room for something new guys, new beginnings. Pero kailangan mo nang merong i-release, let go. Ano yung i-let go? Someone or anything na hindi na nagsuserve ng purpose, something purpose sa inyong buhay. Alam ko diretso ata yun. Pagdating sa relasyon yun guys, sa partnership, especially na mga nasa malayo, may distance. Hindi madali kasi, no? Pero ito naman yung magagawa ng paraan again, kung kailangan nyo munang magpahinga, huminga-hinga, maglaan ng panahon para makapag-isip, makapagnilay, gawin yun. Huwag nyo ipilit, huwag nyo bigyan ng control ang isang bagay, relasyon na hindi pa nakalaan. I mean, hindi pa timing, hindi pa naka-align. Gamitin din ng boses, sana magkaroon kayo ng pag-uusap. If ever mag-resonate po, tayo po ay general reading na parang meron ng closure. Okay, so sana makapag-usap kayo ng maayos. Para wala namang nakahang or walang ilang emotional baggages na bit. Alam mo yun? So, alam ko may hugot na naman tayo, Gemini. Pero, hindi kailangan laliman or ano pa man, mensaheng gabay lamang po. Ito yung umangat na guidance advice, messages para sa inyo, mid-February 2026, Gemini.